Morning po. Okay, let's settle down na po as we will be starting na po ang ating worship service today. So request ko lang po yung mga gadgets po natin, cellphones or tablets or other gadgets na i-put on silent mode para hindi po tayo ma-distract all throughout ng worship service natin. Request ko rin po to occupy the seats in front para may maupuan po yung ating mga incoming pa na mga kapatiran. Brothers and sisters, good morning. Psalmist says, all the nations you have made shall come and worship before you, Lord, and shall glorify your name. This morning, as one body, let us rejoice and celebrate the greatness of our loving God, who was, who is, and who is to come. Let us glorify his name with our joyful clap of praise. Beloved brethren, let us bow down our heads for a while as we prepare to reverently worship our Almighty God in silence. Let us reflect on the wonderful thought that God made us the object of his amazing love. The psalmist says, "What is a man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him?" Let's think about how God has marvelously created us in his image, with his mind, with his heart, with his will, and with his spirit. But we were marred by sin. Let us be amazed on how God visibly demonstrated his great love for us when he sends his beloved Son, our Lord Jesus, whose wounds and blood had fully paid the penalty of all our sins, restored our relationship with our Heavenly Father, and never loses track of us, especially in our life's journey of faith in him. In this hour of worship, may the power of the Holy Spirit continually guide us to live at the core of our walk in Jesus Christ. And may our worship be a worthy offering for our adoration and love for his glory alone. Let's all stand as we sing the opening hymn, "To God Be the Glory." To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood.
transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. In unison, let us read the call to praise and worship taken from Psalm number 8. Let's read it all together. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes, to still the enemy and the avenger. And the word moments are set in place. What is man that you are mindful of him, the Son of Man that you care for him, and crown him with glory and honor? You have made him dominion over the work of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, and the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. As a hymn of response, let us sing, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Let us all be seated and join me as we pray. Lord, as the psalmist said in Psalm chapter 90, verse 8, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. As we come to you today, O magnificent and glorious Father, we marvel at your majesty. We marvel at your beauty, your wonder, and extravagance no one can compare. It surrounds us in everything we taste, hear, and see. As we glorify you, Lord, we acknowledge that you are all about everything. Your creation sings your wonders. And today, you have blessed us again, the same as you do each and every week. We thank you for all the goodness you've bestowed upon us the last week. And each day and each hour, in each minute and each second in our lives, we thank you, Lord God, for sustaining us. As we come to you in worship, we prostrate ourselves to you, Lord God, and surrender all that we are. Search our hearts, O God. Cleanse us with your Spirit. Make our hearts whiter than snow. And may we be worthy, O Lord, to worship you in spirit and in truth. Cleanse us with your holy fire, O God. Blot out all our unrighteousness. And we humbly bow and pray that this sacrifice of worship be a pleasing and worthy offering to you, that you may be praised, that you may be lifted up, that you be and you may reign as King over us, O Lord. We pray that you ultimately be praised and put on high in this worship service today. In Jesus' name we pray. Amen. As a response, let us sing according to thy loving kindness. According to thy loving kindness, Father, have mercy on my sinful, wretched soul. Make me to know once more thy joy and gladness. Blot out my sin, oh, cleanse and make me whole. I humbly now acknowledge
acknowledge my transgressions against the only Father is my sin. Restore to me the joy of thy salvation. Oh, purify my life without within. A contrite heart I offer thee, dear Father. Oh, hide thy face from all my sin, I pray. According to thy tender love and mercy, oh, pardon, Lord, this soul that went astray. I humbly now acknowledge my transgressions against the only Father is my sin. Restore to me the joy of thy salvation. Oh, purify my life without within. Mga minamahal, patuloy nating isadiwa ang mga turuan sa ating pananampalatayang Kristiyano mula sa ating Katekismong Heidelberg. Pagbasa sa Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon bilang 7. Tanong, ano ang tunay na pananampalataya? Sabay-sabay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang matibay na kaalaman o paninindigan na ang lahat ng pinahayag ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Ito ay ring matatag na katiyakan na sinimulan ng banal na Espiritu sa akin sa pamamagitan ng Ebanghelyo na hindi lamang ang iba, kundi maging ako ay pinatawad na sa aking mga kasalanan. Inaaring ganap magpakailanman sa harapan ng Diyos at pinagkalooban ng kaligtasan. Tayo po ay tumayo as we continue worshiping God through our hymn of praise, God has spoken by His prophets. God has spoken by His prophets, spoken His unchanging word, each from age to age proclaiming, God the one, God righteous Lord. May the world's despair and turmoil, one firm anchor hold us fast. God is on His throne eternal, He alone the first and last. God has spoken by Christ Jesus, Christ the everlasting Son, brightness of the Father's glory, with the Father ever one, spoken by the Word incarnate, God from God in time began, light of light to earth descending, man revealing God to man. God yet speaking by His Spirit, speaking to the hearts of men, in the age-long word declaring God's old message now was dead. Through the rise and fall of nations, one sure faith yet standing fast. God abides, His word unchanging, God alone the first and last. Amen. Please be seated, brothers and sisters.
Again, let us praise God for the blessed opportunity that our beloved and our very own Elder Jacob Samuel Mojica will proclaim the truth of the Word of God to us. Let us thank God for our dear Elder Jacob. A blessed morning po, Christian Community Church. Good morning po. Isa pong kakaibang pakiramdam na nasa harapan po ako ngayon ng aking church, no? Bilang member po ninyo at ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon bilang member ng church na mag-preach. So I praise God sa opportunity at salamat din sa CCCN for giving this opportunity for me to practice my calling and role as an elder of this church. Ngayon po, ngayong umaga ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa tema ngayong quarter na to, ang Growing Together in Christ. Let me introduce to you the title. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay Growing in Waiting for the Sure Future. Sa paglago daw nating mga naniniwala sa Panginoon, ako bilang nag-aral nitong mensahe na to, naaalala ko na sana kayo din po na tayo pala dapat ay nasa waiting period. Nag-iintay pa po ba tayo? Kasi sa ating pag-iintay, sa sure future na ang ating Panginoon nang nag-promise na siya ay babalik at tatapusin lahat ng paghihirap natin, na bigay ng kasalanan dito sa mundong ito, hintayin natin siya dahil sure na dadating siya. At sa pag-iintay natin, merong nagaganap sa ating buhay at yun ang paglago. So samahan niyo po ako mga kapatid na alamin kung ano yung sinasabi ng Diyos ngayon sa bawat isa sa atin, ano bang klaseng paglago at paano ito ginagawa ng isang Kristiyanong nag-iintay sa kanyang blessed assurance at hope na matatapos din ang lahat ng frustrations and discouragement na binibigay ng mundong ito sa atin. Pero bago po iyon, bilang paggalang po sa salita ng Panginoon na maririnig natin, tayo pong lahat ay tumayo. Kung meron po kayong mga Bibles, I encourage you to open it on 2 Peter chapter 3 verses 14 to 18. Ito po ang huling sulat ni Apostle Peter sa Church ng Rome. Sabayan niyo po ako ng tahimik at babasahin ko po ng dahan-dahan. Verse 14, "And so, my friends, as you wait for that day, do your best to be pure and faultless in God's sight, and to be at peace with Him. Look on our Lord's patience as the opportunity He is giving you to be saved, not just our dear friend Paul wrote to you, using the wisdom that God gave him. This is what he says in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in his letters which ignorant and unstable people explain falsely, as they do with other passages of the scriptures. So they bring on their own destruction." Verse 17, "But you, my friends, already know this. Be on your guard, then, so that you will not be led away by errors of lawless people and fall from your safe position." Last verse 18, "But continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and forever. Amen." Let us pray the prayer of illumination. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito kung saan sa inyong pulpito makakarinig po kami ng inyong salita na magbibigay nourishment sa aming spiritual na buhay. We admit that we can be wealthy, healthy, and stable in our lives, but in our spiritual lives, we desperately need your word to continue in our journey of faith. Kaya Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng humble hearts to focus in ourselves, our standing in front of you. Paalala niyo sa amin ngayong umagang ito na kayo ay babalik muli at may ine-expect sa amin na hindi kami masyadong distracted dapat sa aming waiting period sa inyong pagdadating. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na lahat ng lalabas sa aking bibig ay ang inyong nais lamang at ang inyong will na marinig ng inyong simbahan. Gamitin niyo po ang simbahang ito para patatagin, palakasin ang aming nanghihinang puso
nawa Panginoon, you find us faithful sa inyong pagbabalik. In Jesus' name we pray, Amen. Pwede na po tayong umupo. So growing in waiting, meron po akong tanong sa inyo. Sino po dito ang gusto na nasa sitwasyon ng waiting, yung paghihintay? Taas ang kamay. Gusto niyo po yung naghihintay sa mundong ito? Kasi bigyan natin ng konteksto, bigyan natin ng example. Yung waiting na to, ito yung nasa isang sitwasyon ka na gusto mong mabago at yung iniintay mo ang magbibigay sa'yo ng better position and security. Like for example, after a long day of work in the office, syempre gusto mo nang skip yung hassle ng pagko-commute, no? You know, the working class of Metro Manila. Tapos sabi mo sa asawa mo, pwede mo ba akong sunduin? Ayoko mag-commute. At sabi niya, sige, susunduin kita. At sabi mo sa kanya, okay, 5:30, nasa harapan na ako ng opisina, sana masundo mo na ako. 5:30. Pasintabi lang po sa mga mag-asawa na napatawad ng isa't isa, no? Baka may mga emosyong bumabalik na, for example lang po ito. 6 o'clock na, nung ikaw ay sumilip sa iyong orasan. 30 minutes siyang walang text, walang chat, walang tawag. Imagine the waiting. Yung 30 minutes na yun, parang 3 hours no? Ang daming anxiety, ang daming thinking, ano bang nangyari sa kanya. No? So merong emotions, may mental challenge na kasabay ang ating pag-iintay. Lalo-lalo na na-experience ko po sa mga nanay at tatay natin dito, yung parents ko and tita ko, bago ka makapag-register sa pagiging senior citizen, talagang pipila ka ng mahaba. No? And even sa pag-avail ng benefit nito, di natin maiiwasan na minsan tayo mag-iintay sa pila. Diba? Sa pila na yun, because of physical limitation, sometimes hindi madali ang waiting. Again, let me ask you, sino dito ang gusto ng sitwasyon ng nasa waiting game? No? Yung iba sa atin, nag-iintay ng tawag ng in-applyan. Sabi sa atin, after 2 days, we will get back to you. Either a university or an organization, 3 days hindi pa rin nag-i-email or tumatawag. Iba no? Iba. Bakit ko yun ina-explain sa atin? Gusto ko pong i-share sa inyo ang pinagdadaanan ng Roman Church. Na tulad natin, mga nananampalataya sa Panginoon at na-doctrinalized ng mga pastor. Sa kanila po, sa case nila, si Paul, sa letter ng Romans, at si Peter, na merong second coming, babalik ang ating Panginoon. Pag-intay lang kayo. We are blessed sa sitwasyon natin ngayon because we can freely express our religion sa democratic country natin. Pero during their time, the reign of Emperor Nero, ang mga Christians po ay falsely accused ng Great Fire. Kung alam niyo po yung history. Nung Rome, almost all of the buildings sa Rome ay nasunog. Ang ginawa ni Nero, isinisito sa mga Christians. Kaya nga sa 1 Peter, ang description ni Peter sa kanila, ang mga exiles ng dispersion. Kasi nagkalat sila, nagtatago lahat dahil sila ay pinapatay, pinapersecute. At alam naman natin, sa panahon ng trials and crisis, dyan pa pumapasok ang mga mapanlamang. At yan ang nararanasan ng ating mga kasamang nananampalataya during the time ni Peter sa Rome. Punta po tayo sa writer ng letter at pinapanalangin ko mga kapatid na usisayin natin, alamin natin yung puso ni Apostle Peter para malaman natin ano ba yung motibo ng Panginoon sa gusto niyang maintindihan natin sa ating paghihintay sa kanyang pagbabalik. Punta tayo kay Peter. Si Peter sa 2 Peter chapter 1, 13 to 15, sumulat siya at ito ang sulat niya. Imaginein mo yung leader mo nasa point of death na siya ay nakakulong nito dahil iniintay na lang niya ang Roman authorities na siya ay patayin dahil sa kanyang ministry as a Christian. Sabi niya, sa tingin ko, tama lang na ipaalala ko sa inyo ang mga ito habang nabubuhay pa ako. Alam kong malapit na akong magpaalam sa mundong ito. Imagine natin, the most fitting action ng taong nagmamalasakit sa atin habang nag-iintay tayo. Alam niyo, minsan, ang gusto lang naman natin may magpaalala. Tama? Nag-iintay tayo sa email ng in-apply natin. Biglang may mag-email, kino-consider ka namin
mag-wait ka lang. Ang laking ginhawa. Diba? Habang naghihintay tayo sa sundo, isang chat lang na on the way traffic lang. Diba? Ang laking ginhawa po nun. And that's what Peter exactly did sa Rome na yon. At syempre, bilang mamamatay na, ano pa bang ipaprioritize ng mamamatay na sa kanyang minamahal na simbahan? E di magbilin, magpaalala ng mga itinuro niya. Di na siya gagawa ng iba pa. He will prioritize everything that in his heart poured out sa kanyang simbahan, na ito lang ang mga importanteng aalalahanin niyo while in the waiting. So tayo, si CCN, alamin natin ano ba yung nasa puso ni Peter na ibinahagi niya sa Rome at pinapaalala natin ngayon sa CCCN na tayo ay nasa waiting period. Ang ating tanong ngayon sa umagang ito, what are the right responses Christians should actively do while waiting for Jesus' return? Actively po kasi minsan merong mga nag-iintay na nasa waiting area lang, wala naman akong ginagawang masama, hindi naman ako distracted, but our Apostle Peter, ang ating Panginoon, merong sasabihin sa atin ngayong umaga na habang iniintay mo akong bumalik, may ini-expect akong ginagawa mo. Ngayon po, bilang sagot, meron lang po akong onting twist, yung Christian should, kung nababasa niyo po sa screen niyo, yung Christian should, palitan po natin ng pangalan natin. Lagay natin yung name mo. In my case, Jacob should. Ulitin ko po yung tanong What are the right responses Christians should actively do while waiting for Jesus' return? CCCN should, number 1, be diligent to preserve the godly character and attitude. Diligent to preserve. Ano bang Tagalog ng preserve? Preserve, panatiliin, no? Meron tayong encouragement galing sa Panginoon ngayon na panatiliin at sipagan ng pagpapanatili ng godly character and attitude. Sabi sa verse 14, and so my friends, as you wait for the day, capital letter D, the day of the Lord, identified na nagwe-wait tayo, do your best to be pure, number 1, and faultless in God's sight. Number 2, and to be at peace with Him. Bago po ito i-expound, ang question, ang tao ba may kakayanan to preserve a godly character and attitude by his own effort? Lalong-lalo na isama natin sa formula ang challenges ng world na ito in this present time. Kaya ba natin? Hindi. Pero may kilala ako, Jacob, na mababait naman. Matulungin, mapagpatawad. Remember everyone, mga kapatid, ang pamantayan natin, God's sight. God's sight. Hindi kaya ng mga taong makasalanan at makasarili na ang kanyang motibo sa paggawa ng character and positive attitude ay for the glory of God. Kailangan na may kapangyarihan ng Panginoon to change the motive of the heart ng isang taong makasalanan para sa mata ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Wala siyang mapupula, wala siyang masisisi sa atin. Sabi sa chapter 1 verse 3, paano tayo nabago ng Panginoon na lahat ng kabutihang kaya nating i-respond sa mga trials ng mundong ito ay karapat-dapat at kaaya-aya sa kanyang paningin? Verse 3 says, ayon sa kanyang kapangyarihan, hindi effort natin. Ayon sa kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamakadiyos sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Nung hindi pa po tayo naniniwala o di pa natin kilala ang Panginoon Diyos na tagapagligtas, yes, in the sight of man, kaya natin maging nice. Kaya natin maging, wow, ang bait mo naman, brother, sister. Pero sa second coming, sa judgment day ng Panginoon, ang lenteng gagamitin ay sight ng Panginoon that can see the motive of the heart. At hindi kaya to ng ating fleshly desires. Kailangan ng kapangyarihan ng Panginoon in the power and the sacrifices of Jesus Christ at tayong mga naniniwala sa Kanya ay binigyan niya generously ng spiritual gifts wherein yung dating tao na pag nalamangan, anong sabi ng mundo?
tama lang na gumante. Pag nadaya tayo, galit ako, I deserve. Ito yung valid yun eh. Diba? Tapos meron pa yung, pag ang palay ay lumapit, anong sabi ng kasabihan? Tukain mo na. Pero totoo yun sa pananaw ng mundo. Okay lang yun, lumapit yung palay. Pero nung nalaman natin ang katotohanan ng Panginoon, hindi na tayo lawless. Alam na natin yung law, may susundin na tayo at may direksyon na ang buhay natin. Paano natin gagawin yun? Napakahirap ng mundo, Jacob. Di mo alam ang pinagdadaanan ko. Kapatid, paalala lang po, it's not our own effort. Babalik tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na inopen niya, inunlock niya during the born-again experience. Kaya natin yun. At minsan, merong mga tanong sa akin, no? Nung youth pa ako, mga 2 years ago, nung youth pa ako, lalo na tayo, nasa reform tayo, may mga questions pag naririnig natin yung term, yung word na elect. Move on na. Daming nag-rap. 2 decades ago. Okay. So, paano mo malalaman, lalo na pag mag-evangelize ka, paano ba malalaman na elect yung tao? Di ba, merong ganun certain security ang gusto ng mga tao eh. Kaya lang, hindi natin malalaman kung sino ang elect eh. Alam niyo kung anong good news? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, we can know sa sarili natin. Sabi sa verse 10, chapter 1, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Paano daw? Paano mo malalaman sa sarili mo between you and the Lord na ako yung elect? For if you practice these qualities, you will never fall. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating pag-respond at pag-preserve diligently habang nahihirapan tayo, kaya nating mag-produce ng godly character and attitude. Amen po ba? Hindi natin alam ang buhay ng bawat isa ng mga katabi natin, pero paalala ng pulpitong ito ang Panginoon ngayon sa kanyang kapangyarihan. Sabi nga sa kanta, yet not I, but through Christ in me. Babalik tayo sa kanya eh. Nasaktan tayo, nakapanood tayo ng news na very discouraging. Bakit siya pa yung nabigyan ng pabor? Balik tayo sa panalangin. Lord, ano po bang sinasabi niyo sa akin? So that we can diligently preserve the godly character sa ating waiting period. Let me share with you an illustration. No? May isang magkasintahan na ang isa ay isang militar na ma-assign sa isang dangerous mission, life-threatening mission, at may isang babae, a promising young lady na matalino, maganda, maraming nagkakagusto sa kanya, pero because of the mission sa kanyang career, kailangan nila maghiwalay. Kailangan nilang mag-separate. Sabi ng lalaki, pagbalik ko, pakakasalan kita. So nangyari na ang paghihiwalayan dahil kailangan nilang mag-separate dahil sa career ng lalaki, and there begins the tension of the waiting. Sa unang araw, pangalawang araw, baka kaya pa. Pero bilang nagmamahalan yung babae, siguro nag-overthink na siya. Safe ba siya doon? Ano kayang ginagawa niya? Hindi lang yung babae. Ang nasa waiting, ang subject din sa waiting yung lalaki kasi nangako siyang babalik siya. At merong life-changing na kaganapan. Nangako siya ay mag-offer ng kasal. Siyempre, yung lalaki, meron din siyang responsibility in the waiting. So pag naiinip ba siya, natatakot siya, nag-overthink siya, naku, baka may iba nung nagkakagusto doon na. Anong dapat gawin ng dalawa during the waiting? Knowing that there's a future na talagang nilulook forward nila. Meron tayong naiisip sigurong dalawang responses nilang dalawa, pero ang hinihikayat ng ating salita ngayon, na in the waiting, when we are challenged for the future, dapat ginagawa natin ang preparation, ang pagpe-preserve at sipagan natin despite of all the internal and external turmoil na nararanasan natin para sa pagpe-prepare sa hinaharap. Yun po ang isa at una na sinasabi sa atin ni Peter, no? Ng ating Panginoon sa sulat ni Peter na dapat natin ginagawa. Despite of all the challenges and trials na nararanasan natin, balik tayo sa Panginoon. Pagdasal natin, Lord, preserve niyo po. Bigyan niyo ako ng sipag na mag-respond in a godly character and a godly attitude. So
So ngayon, paano natin matutulungan ang sarili natin? Binigay rin ni Peter ang tamang prescription sa mga mananampalataya sa Rome na nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Di ba? Nawawalan na sila ng mahal sa buhay, yung mga ari-arian nila, kailangan nilang iwan. Paano yun? Paano yung ganong klaseng paghihintay? Hindi ba pwedeng dumating na ang Panginoon? Sa ating paghihintay sa pagdating ng Panginoon, number 2, Christian should have the right perspective about the time before the Lord's second coming. The redemption, the final redemption of the believers. Before the time, before the Lord's coming, dapat daw tayong mga mananampalataya may tamang perspective. Meron po ba kayong naiisip na word bukod sa perspective? Ano bang pwede nating gamiting word sa Tagalog? Perspective. Sa mga kabataan ngayon, yan yung parang POV point of view. No? Point of view, ano bang dapat mong point of view? Pananaw? Yan, pwede. Sabi sa verse 15, dahil nga naman ang tao pag nahihirapan, kailan ka ba magbabalik, Lord? Minsan may ganun na tayong sigaw no? Ay nako, ang sama na ng mundo, Lord, bumalik ka na, tapusin mo na to lahat. Pero ang tamang perspective daw pala, sabi ni Peter, look on our Lord's patient as the opportunity He is giving you, us, to be saved. Opportunity pala, yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay masalba pa. Opinion po ako, sa susugan ko po, magsa-second motion po ako sa pinreach ni Pastor Kokoy, no? Last Sunday, kung naaalala niyo po, sabi niya, ang sinner's prayer ng isang Kristiyano ay hindi natatapos one time, big time. Siya ay araw-araw, according to R.C. Sproul sa kanyang article about sanctification na dinefine ni Elder Nair sa kanyang sermon, ang buhay ng tao is an everyday repentance. Baka nagmamadali tayo sa Panginoon na kailan ka ba babalik? Remember the goal, to be found faultless and at peace. Baka pagdating ni Lord, tataranta tayo, Lord, wag mo na pala, may mga aayusin pa ako. Diba? Parang yung mga magulang natin, mamamalengke lang ako pagbalik ko, nakaayos na to, malinis na yon, eto, hindi na to dapat ganitong itsura. Pag hindi mo yan naayos, pagbalik ko. Tapos nung nawala na yung anino ng nanay mo, yan na, on mo na yung Netflix, di ba? Anong gagawin natin dun sa waiting? Are we at peace knowing na pabalik na si nanay? So habang hindi pa tayo confident na dadating ang Diyos at tatanungin tayo, bakit kita isasama? Anong sagot kaya natin dun? The patience of the Lord na bukas, kung hindi wala nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Sabi nga ni Peter sa chapter 3, it is like a thief in the night. May magnanakaw bang magsasabi, oy, nakakawan kita mamaya ready ka na Hindi natin alam. Siyempre, sisiguraduhin niya hindi natin alam. So, hindi natin alam kung kailan dadating ang Panginoon. What if, bukas may panibagong umaga. It is an opportunity na, Lord, ano pa ba yung mga dapat kong baguhin? Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, tayo, sama-sama tayong hikayatin natin ang bawat sarili for a self-assessment. Ano ba yung mga habitual sins na ginagawa pa natin? That we think, gracious naman si Lord Ganon din sila sa Rome, ang mga false teachers, tinwist. Yung katuruan, yung letter ni Paul na sa chapter 6, naaalala niyo po yung, what shall we say then? Shall we continue to sin so that grace may abound? Anong sagot ni Paul? No. Pero alam niyo kung ano sinasabi sa kanila ng mga false teachers? Uy, malaya na tayo kay Kristo, pwede na natin gawin ito at isama natin sa form of worship. Hindi po. Kung meron po tayong self-assessment, alam natin na ang lente ng Panginoon ang gagamitin niya sa pag-judge sa atin sa kanyang pagbabalik. Na iba Iba itong araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoon, na binibigyan niya pa tayo ng pagkakataong mag-repent. Tumalikod sa mga napakahirap habitual sins na ginagawa natin. Sa Romans, sa letter ni Paul, isa niya yung mga forbidden sins na yon sa Panginoon. Alam natin yan. Diba? The homosexuality. At kahanay ng homosexuality, baka sabihin ng mga heterosexuals dito, ay safe ako dyan. Kahanay po nun, gossiping, pride, jealousy, anger, and so on.
Kapatid, if we, kasama po ako, if we are in the habit of sinning, God's patience is an opportunity na binibigay sa atin to repent sa tulong ng Panginoon, hindi ng effort natin. Ang wrong perspective po kasi, during that time, pinaalala ni Peter sa Rome, sa mga panahon na ganito may mga darating na scoffers. Sa Tagalog version, sa chapter 3:3-4, tinagalog po yung scoffers Dapat ninyong malaman, sabi ni Peter, muna na sa mga huling araw, in the last days, ay dadating ang mga manunuya. Manunuya. Ano yung mga characteristics ng manunuya? Lumalakad ayon sa sarili nilang masamang pagnanasa at sasabihin, ito yung mga i-inject sa ating doubts. Parang yung ginawa ng serpent kay Eve. Di ba sinabi ng Panginoon yun na babalik siya? Nasaan na siya? Dahil alam ng kaaway na pag nag-doubt tayo sa second coming, hindi na tayo magiging stable sa pananampalataya natin Masusundin natin, you only live once. Susundin natin yung gusto natin. Gawin ko na to. Lumalakad ayon sa sariling pagnanasa. Naalala niyo yung waiting period niyo kung kayo nakaranas ng pag-iintay? Tapos may bubulong sa isip niyo, di na ata babalik Parang lalong bumibigat. Noong panahon na tayo nag-iintay sa isang government benefit, tayo ay nasa pila. Tapos yung mga kasama mo sa pila, parang wala na ata. Mga ganun pa yung naririnig natin. Pero yung bigat ng pag-iintay mo, lalong pang bumibigat. Yan ang gawain ng mga manunuya. Habang naghihintay tayo, ililihis niya yung ating kaisipan, ng ating perspective, ang point of view natin sa dito lang tayo. Kaya nga dapat nasa waiting area ang mga Kristiyano Hindi tayo at home sa world. Yun ang paalala sa atin ngayong umaga. Dahil ang mga manunuya, gusto tayong gawing at home sa waiting area. Di na dadating yun. Second coming, di na dadating yun. Enjoyin mo na yan. At ang enjoyment na gusto nila, yung pang fleshly desires. Walang problema sa pag-i-enjoy sa blessings ng Panginoon. Di ba? Blessing ng Panginoon. Pero make sure na ito ay naaayon sa perspective ng Panginoon while we are in the waiting period. Sabi po sa chapter 3 verse 9, ganito dapat ang ating pananaw sa pag-iintay. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Parang nababagalan kasi yung mga nagsasuffer Di gaya ng iniisip ng iba. Actually, pinagpapasensyahan niya kayo kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Yun ang nasa puso ng Panginoon. Ayaw niyang may mapahamak na kahit isang tao. Kaya tayo, kung meron tayong chance, itong waiting period natin, kung meron pa tayong chance to evangelize, binibigyan pa tayo ng oras ng Panginoon. Ang ating simbahan, merong mga proyekto, activities na pwede tayong mag-share ng gospel. Ang waiting time, ang patience ng Panginoon is an opportunity to share the gospel. Kasi ayaw ng Panginoon na may mapahamak. Ang gusto niya, magsisi at tumalikod sa kasalanan ng lahat. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang sad reality, hindi lahat, kahit napaalalahanan, na-share ng salita ng Panginoon. Remember ng story ni Pharaoh nung nagpadala si God ng plagues? Sabi ng mga atheist, napaka-morbid ng God nyo. Ilang beses ba pinaalalahanan si Pharaoh na may totoong Diyos na siyang dapat sambahin? 1? Naalala po natin kung ilang plagues? 2? 7? Bago dumating yung destroyer. God is so gracious sa waiting period na yun. Kaya mga kapatid, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, sabi sa Isaiah, seek the Lord while He can be found. Ito yung oras. Di pa siya bumabalik. Wala pang judgment day. Let us repent. Between us and the Lord, alam natin kung ano yung i-repent natin. Yun ang panalangin natin. The right perspective about the time before the Lord's second coming. Ang perspective, pagdating sa profesyon ng mga architect, technical yan. No? Tama ba, Elder Bong? Yung perspective. Di yan basta point of view lang. Let me share to you an illustration. Ang perspective po, tulad nung nakikita po natin na image dito, no? Yung hawak ng architect, yung plate. May mga engineering students din dito. Very important siya sa construction project. Dahil pag mali
ang plano ng architect sa nakikita niyang lugar, ang building na yon ay very liable. No? Saan? Number one, pag nag-search po tayo, ang unang-unang magsasuffer ay ang structural instability. Mahinang klaseng building ang magagawa ng mga engineers and labor workers kung si architect mali ang pagkakagawa ng perspective. So ano sinasabi sa atin mga kapatid ngayong umaga? Tayong mga Kristiyano, habang binubuhay pa ng Panginoon, thank you Lord sa bagong umaga, ang ating point of view, sana tama, para hindi tayo madaling ma-fall sa mga schemes, sabi sa chapter 1, cleverly crafted philosophies ng mga kaaway. Dahil alam ng mga kaaway na kailangan nila mag-double time nasa last days na. Sino ang punterian nila? Ang mga nananampalataya kay Kristo. Kaya we should have a right perspective. Ngayon, meron tayong right perspective, paalala rin sa atin, winarningan tayo ni Peter sa salita ng Panginoon, sa letter niya. Number 3, Christians should, what? Have a discerning mind to maintain stability. Mini-maintain ang stability. Paano? Kailangan ipagdasal natin sa Panginoon na malaman natin kung ano yung mga mali, na mga maling katuruan. Dahil ang ating kaaway, paano niya ba sinumulan yung fall after the creation? Pinasok lang niya naman, mind games niya lang si Eve. Sinaksakan niya ng doubt. At hindi ito na-discern ni Eve. And fall. And while waiting for the redemption, we as Reformed, alam natin yung framework natin, creation, fall, and the redemption. Habang hindi hintay natin yung final redemption ng pagbabalik ng Panginoon, tama dapat yung naiisip natin. Tama dapat yung pinakikinggan natin. Tama dapat yung pinanonood natin. Dahil ang kaaway, hindi yan nasa pulpito at magsasabing, hindi totoo ang Diyos. Iba na ang diskarte ng kaaway in the present time, 2025. Ang false teachers natin, nasa mga interest na natin. Sabi sa chapter 2, verse 1 to 3, ano ang description sa false teachers, mga kapatid sa CCCN? Pasikreto. Pasikreto silang magtuturo sa inyo ng mga nakakasira at maling katuruan. Ano ang senyales na mali ang kanilang katuruan? I-deny nila ang Master, si Jesus Christ, sa mga tinuturo nila na nagligtas sa kanila. Naalala niyo yung turo ni Pastor Kokoy last week, yung tinatawag niyang Gnostic. Masasarap pakinggan, nakaka-motivate, nakaka-life-changing, pero doesn't give glory to God. Asan si Jesus doon sa mga pinakikinggan nating magaganda at motivating? Dahil sa devil, ang stability natin na 100%, okay na sa kanya maging 99.9. Because sa building, pag may crack lang dyan, in time, babagsak din yan. Pasikreto sila. At dahil sa ginagawa nila, maraming magsasalita ng masama tungkol sa daan ng katotohanan. Yung truth, parang galit na sila pag yun yung pinag-uusapan. Ang sad part po, may mga kwento tayong naririnig, no, sa mga community ng Christian churches. Minsan bawal i-preach ang sin. Bawal i-preach yung judgment, second coming. Huwag nyo na nga i-invite yan, ang negative naman. Huwag nyo na pag-preachin siya. Pero dito, we believe na may sin. Kaya there's a good news. And there's a judgment day, fair judgment para sa mga mananampalataya na nag-continue in a righteous way sa kanilang faith. Sa kasakaman nila, gugulangan nila kayo at kikwentuhan ng mga kwentong inimbento lang. Pero matagal nang nakaredy ang judgment sa kanila at hindi natutulog ang magpaparusa sa kanila. In fact, nung Old Testament, bago pa dumating ang ating Hesukristo, ang Messiah, meron ng mga ganyang evidence. Binalik ni Peter sa mga naiinip na nag-iintay, huwag kayong makikinig sa mga false teachers. Naalala niyo yung nangyari in the Old Testament? 2 Peter chapter 2, 5 to 10, isinulat ni Peter yung naganap kay Noah. Ano meron nung panahon ni Noah? Immorality, wickedness. Galit ang Panginoon. Noah, ipaalala mo sa kanilang may Panginoon na dapat sundin. Anong sinabi nila kay Noah?
scoffers. Totoo yan. Longgan yan. Binigyan ng pagkakataon, gracious enough ang Panginoon, even in the Old Testament, na paalalahanan sila na maniwala kayo sa totoong Diyos. At ang mga hindi naniwala, we know what happened in the Great Flood. At sino ang niligtas ng Panginoon? Noah and his family. Pangalawa, the wickedness of Sodom and Gomorrah. Diba? Very immoral. Diba? Alam natin yung description ng immorality na ginagawa sa Sodom and Gomorrah. Men and men, women and women doing unnatural things to feed their flesh. Pinaalala ng Panginoon ang kanyang righteousness, but still they continue with their wickedness. Tinupok ng apoy into ashes. Pwede niyo po yung panoorin sa National Geographic, yung study ng National Geographic sa Sodom and Gomorrah with all the evidences sa Bible, ginamit nila na totoo na may nangyaring pagsunog sa Sodom and Gomorrah. And of course, sinong na-save? Yung sumunod at naniwala. Kaya tayo, tulad ng Roman Church na nakakaranas ngayon, kung ano man kapatid ang dinadanas natin, isipin natin na mayroong mga aatake sa paniniwala nating totoo ang Panginoon at babalik siya sa second judgment kung mayroong katuruan na ang sarap pakinggan, pero dinidina yon, malamang kapatid, be discerning. That's a false teaching. That's a false teaching. And of course, practically, paano natin malalaman ang fake? Diba? Ngayon, as an application, ang false teaching, hindi na siya nasa pulpito lang, no? Minsan nasa interest natin siya. In this world, while we are waiting, walang mali sa mga interest natin. To be healthy, walang mali, di ba? Aralin natin maging healthy. Wealthy, prosperous, wala namang sin sa pera eh. The sin is the love of the money. Wala rin namang mali sa social media. Di ba? Nung pre-pandemic, ang survey ng LinkedIn, the most toxic social media platform ay Twitter, now X. No? Pero ngayon, kung magsa-search po kayo, ang tumatop 1 na ay IG, Instagram. Bakit IG? Okay naman yung IG, parang pictures lang siya. Alam niyo kung ano yung mali? Yung mind nung gumagamit ng IG. Lagi niyang kinukumpara yung sarili niya sa nakikita niya. And anger, jealousy, di ba? Kung di lang kami ganito, dapat ganito na rin ako eh. Walang problema po sa ating mga interes at pinapanood. Ang problema yung mind natin. Yung mga kilusan na for righteousness, equality, greener earth, wala ring problema dyan. Pero ang tanong, nung ginagawa natin yan, inaaral natin at binibigyan natin ng oras, asan ang Diyos? Nag-glorify ba si Jesus sa heart natin? Or we're just validating ourselves that we matter in this society? Naalala ko noon, kasi po ako, alam nyo naman, dahil ka-member nyo ako, sa PUP po ako nag-aral. Meron po akong mga classmate nung high school na sabay-sabay po kaming nag-aral. Alam namin yung mindset niya, lifestyle niya, nung kami high school pa. Nalaman namin, first sem, first year, aktivista na, may pinaglalaban na. Saan galing yun? Ganun ka, tapos talagang pinapaliwanag niya, as in light and day, talagang binabasa niya ang imperialismo. Gano'ng kadalas kaya ang pagbubuklat ng banal na katuruan ng Panginoon? Baka mas invested tayo sa health, wealth, and prosperity. Walang problema. Pero sana, yung oras ng pagbabasa ng Bible, meron din. Ang encouragement ko nga lagi sa youth, simulan natin sa John o kaya 1 John. Basic about the gospel. Kayang-kaya, kahit 1 chapter lang a day. Walang problema sa mga gusto nating interest na gawin. Dahil mga kapatid, number 1, ang mind, the mind is where the battle begins. Kung di natin nare-realize yun, we are already losing the fight. Saan tayo invested ngayon, mga kapatid? Ako honestly, minsan mas madalas akong nakakapanood ng sports and music ngayon dahil gusto kong balikan yung mga basics ng drums. Pero paalala rin sa sarili ko, ano ba yung binibigay sa aking dulot pag masyado na akong nagsa-scroll up, scroll down sa sports and music? Baka nagagamit na rin siya ng kaaway. The world will live dito sa waiting area to hindi to home ang world. Baka rest and recreation na natin ang world.
The world we live in today bombards us with distractions, temptations, and lies. Kaya mag-iingat po tayo. Pero wala naman tayong dapat pag-alalahanin. Sabi nga sa paalala ni J.C. Ryle, isang evangelical clergyman noong 1800s, ang Panginoon iniingatan niya yung simbahan niya, ang mga totoong nananampalataya. Despite of all the troubles in this world, sabi niya, I have no fear for the true church of Christ. I exhort all true Christians not to be discouraged by anything going on in the world. Remember, nagpaalala ulit, remember the Lord Jesus Christ is soon coming again, and not a hair of your head shall perish. Look forward pa rin natin yung second coming, mga kapatid. At as we look forward, as we anticipate sa second coming ng Panginoon, alalahanin natin yung mga paalalang ito. Sa mga paalalang ito, last point po ng ating sermon ngayon, number 4, CCCN should, habang nag-iintay, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kilalanin natin ang Panginoon. Dahil hindi natin malalaman kung ano ang mga mali, kung hindi natin malalaman at aaralin kung ano ang totoo. Agree? Verse 18, but continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, hindi para sa atin, para sa kapurihan ng Panginoon. To Him be the glory now and forever. Amen. Dahil sa kanyang pagdating, babaguhin niya ang kasalanan ng mundong ito. There's a new earth and new heavens. We will be in the glorified body. At sa kanya ang papuri at pagsamba. Gusto ko lang i-share sa inyo yung grace and knowledge kasi if we are studying Reformed doctrines, sometimes magbibigay siya ng iba't ibang definition. No? Ito ba yung saving grace? Ito ba yung head knowledge na inaaral ko sa Bible study? Sa Tagalog version po, ang Biblia, sabi dito sa verse 18, sa halip, lumago kayo sa kagandahang loob. Hindi pala ito yung basta-basta lang na nagsastudy tayo ng Bible. Kailangan na i-express din natin yung kagandahang loob ng Panginoon. Ang kagandahang loob ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Kaya Panginoon, sa ating pagdadaysek ng salitang ito, kanina pinaalala sa atin yung mga dapat nating ipanalangin, i-preserve, be discerning, di ba? Ano pa yung isa? Guard your minds sa mga false teachings. Ang pinakahuling paalala ni Peter, hindi natin madaling magagawa yun kung hindi natin kinikilala ang katotohanan, Jesus Christ. Practical tayo, no? Kailangan natin protektahan ang sarili natin sa mga mali. Bigyan natin ng isang practical na example. Merong kaganapan sa buhay natin na tinatawag na scam. No? Ang scam naman sa una, hindi natin alam na mali eh. Tama po? May kausap tayo, sasabihin niya ba sa atin, uy, lolokohin kita ah. Lolokohin kita after nitong i-offer ko sa'yo. Tanggapin mo ah. Hindi. Kaya tayo, may tinatawag na scam kasi siya ay kapanipaniwala sa una. Nung na-scam ako, no, o kung sino man sa atin, sa pangalawang beses, ano yung mga changes? Nagiging mapanuri na tayo eh. No? May validation na. Verify. Diba? Alamin natin kung tama ba to, legit ba? Dahil, tulad ng perang fake. Paano mo malalaman nang binibigay sa iyo yung pera ay fake? You should know what is the real money. Practical. Tama po ba? Kamusta na po ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon? Ang pagkilala sa Kanya. Sa atin mga kapatid, bilang elder po ng inyong simbahan, isang encouragement at panalangin ko po sa bawat isa sa atin na ang inyong pong simbahan ay may mga programa na talagang sinisipagan ng inyong mga leaders, ina-approve with faith na may goal na mag-glorify ang ating Panginoon. Gusto natin mas makilala ang ating Panginoon. Kaya sana, by this church, sabi nga ng ating forefathers sa Reformed faith, si John Calvin, human beings come to know more about themselves. Paano? Paano natin mas makikilala yung sarili natin? As they learn more about God. And they come to know more about God as they learn more about themselves. Bakit?
In the first place, saan ba tayo hinulman nung Genesis sa creation? In God's image, the creation. The problem is the fall. Nasira yung imahe ng Panginoon because of sin. Naka-experience na tayo ng sakit. May HIV, may lindol, may great fire, no? And may mga internal insecurities pa tayo. Pero ang totoo naman talaga, we are in God's image. Kaya habang nag-iintay tayo mga kapatid, kilalanin pa natin si Jesus kasi doon tayo hinulma. As an application for this, ang inyo pong simbahan at personally, corporately and personally, we can do growth in the knowledge of our Lord Jesus Christ via Bible study. Nasusulat po yan sa Psalm 119. Day and night, we meditate on the Lord's law. Kamusta po ang ating daily devotion sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? And sa ating pagkilala sa Panginoon, alam nyo, we can express, pwede natin siyang kausapin din through prayer. Nagpe-pray tayo. Pag masaya, we pray. Pag nangangamba, we pray. Pag natatakot, we pray. Bible study and prayer, mga kapatid, ang CCCN po, meron tayong mga activities para corporately gawin natin. Men's, ladies, prayer service, meron tayong evangelism. Ang mga kabataan, meron din tayong mga activities for that. Pwede po kayo, sa lahat ng mga nakikita ko po from this peripheral view, yung mga pwede nating salihan para mas makilala natin ang Panginoon. And of course, sabi nila, pwede naman akong maging faithful sa Panginoon mag-isa. Isa po sa mga paraan kung paano po mas makikilala natin ang Panginoon at may express ang kagandahang loob, hindi lang head knowledge. Join a community of believers. Mga imperfect people na pina-perfect pa ni Lord through sanctification. Para malaman natin ang grasya ng Panginoon. At kanino natin i-express ang grasya ng Panginoon na natututunan natin kung wala tayong opportunity to serve? Serve the church, outside the church. Via these activities, mas makikilala natin ang kagandahang loob ng Panginoon kung tayo ay na-expose sa salita ng Panginoon at na-express natin sa kapwa natin. Minsan may maririnig pa tayo, pero anong sabi ng word ng Lord? Sa akin ka mag-focus. Mas makikilala natin ang Panginoon habang nag-iintay tayo sa patuloy na trials ng mundong ito. Expectations, ano sabi ni Lord? Balik tayo sa Bible study, prayer, church, serve. Mas makikilala natin ang Panginoon. Kaya as a summary, mga kapatid, tulad ng sinabi ko sa inyo, tayo ay nasa waiting period. In a waiting area, at a waiting area. Number 1, Christians should be diligent to preserve the godly character and attitude, verse 14. Number 2, have the right perspective about the time, oras, before the Lord's coming. Tama natin ang pananaw natin dito. Pangatlo, have a discerning mind. Ipag-pray natin na baka yung ating sinusundan na ang interest natin we are invested on ay hindi na karapat-dapat at kaaya-aya na alamin pa to maintain stability. And lastly, paano natin magagawa ito? Let us continue to grow in the grace and knowledge, kagandahang loob of our Lord and Savior Jesus Christ for His own glory forever and ever. So let me conclude by these words. We anticipate, we wait, we anticipate, hindi tayo passive. We anticipate the return of the King of Kings, hindi to basta-basta, and the Lord of Lords, by making every effort to deepen our knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. As we know more about Jesus Christ, we continually experience and express the grace of the Lord in this challenging time. By this, sa paghihintay, in the waiting, we could be stable in our faith and hoping to be found, ito yung goal natin dalawa, to be found blameless and at peace for God's eternal glory. Kaya kapatid, ang challenge sa bawat isa, iiwan ko po, kasama po ako, na tayong mga naghihintay, ang tunay na naghihintay ay siyang lumalago at tumatatag. Kung sino po dito ang may iniintay at naghihintay sa Panginoon, let us check ourselves. Lumalago ba tayo at tumatatag?
o mas lalo tayong nanlulupaypay at mas nanghihina na nagiging kaanib na ng mundo? Ang tunay na naghihintay ay siyang lumalago at tumatatag. Kaya mamaya po, habang tayo'y kumakanta ng ating response after this message, namnamin natin yung salita ng words ng kanta. Let the song be our prayer. Manalangin po tayo. Heavenly Father, kami po dito sa simbahang ito, we renew our commitment na maghintay. At sa paghihintay na yon, Panginoon, we are reminded this morning na ang iniintay namin, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, na magtatapos ng lahat ng confusion, discouragement, frustrations, and disappointments ng mundong ito. Nawa Panginoon, ipaalala niyo sa amin na maging masipag araw-araw na kilalanin ka bilang aming protekta sa mga atake ng kaaway. Gamitin niyo po ang Christian Community Church of Novaliches bilang daluyan ng karunungan, proteksyon, at ang inyong kahabagan as we practice grace sa simbahang ito. Sa inyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa mensaheng narinig namin ngayon. In Jesus' name we pray, Amen. Let us all rise and sing our song of response. Take time to be holy. Speak of it, your Lord. Abide in Him always. Feed His word. Make friends of God's children. Help those who are weak. Forgetting in nothing His blessing to see. Take time to be holy. The world rushes on. Spend much in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like Him you shall be. Your friends in thy conduct His likeness shall see. Take time to be holy. Let Him be your guide. And run not before Him, whatever betide. In joy or in sorrow, till follow the Lord. And looking to Jesus, still trust in His word. Take time to be holy. Be calm in thy soul. Each thought in each motive beneath His control. Thus led by His Spirit to fountains of love, you soon shall be fitted for service above. Let us now prepare to respond to the goodness of God with the blessings He faithfully and generously provided us. Bringing our tithes and offering demonstrates our trust in God's provisions and faithful obedience to His word.
May I read to you an exhortation from 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having sufficiency in all things at all times, you may abound in good work. May I call on the deacons to collect our tithes and offering as we sing, Thank You, Lord. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's come to the Lord, acknowledge His presence, and be in a state of prayer. As we dedicate tithes and offerings to our God. O magnificent Lord, our one and only source of life, we praise and ascribe greatness to you. You who from all blessings flow. We are grateful and we thank you for sustaining us in all our needs. We are never in want, and we are never and never will be in need, as you supply not some but all of our needs according to your richness and glory. You are our Jehovah Jireh, our great provider, enough and complete. And as we give thanks to all your goodness, and as we give you all our praise, our everlasting God, take this portion of our labor. We offer this up to you, and may this be used in the expansion of your kingdom, in our vision to have every church in every city in the world. Bless us, O Lord, to become better and suitable stewards in proclaiming your truth and your ever greater glory. All these and all our being are yours. May we be diligent in preserving our bodies and our minds and waiting for your second coming. May we and all of us here become pleasing sacrifices to you, O Lord. To you we give our eternal praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all stand as we sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father,
Let's all be seated. We are now at the portion of our greetings and our church announcements. Warm welcome to all our visitors and guests and those joining us online. We hope you can join us again next Sunday and the Sundays thereafter for our worship services. So we'll be proceeding for the birthday celebrators for June 22 to 28. So for June 26, si Sister Maribel Giosanta, happy birthday po. And June 27, si Belen Dizon. And we have a wedding anniversary celebrator po for June 25, si Reverend Kokoy Rola Tandayo Marabur and his beloved wife po, si Sister Jamie Marabur. So we hope we can extend po ang ating mga greetings sa kanila. Kaya po si Jacob ang naging preacher natin ngayon. Okay, so we go to our church announcements. Care Nova Youth Olympics, may part 2 po kayo later, 8 p.m. Just coordinate lang po sa inyong PROs as well as yung mga church youth officers natin. 8 p.m. daw po, online session. Again, for our prayer meetings, panawagan po ng ating prayer ministry. We hope you can join us during our Wednesday na prayer meetings here po sa Sunday School area every 9 a.m. And we also ask kung meron po kayong, kung gusto nyo pong i-open din yung inyong mga bahay for prayer meetings, no? Just advise po ang ating prayer warriors, care po ni Deacon Leia. Please note din po for our evangelism ministry, as na-mention din po ni Elder Jacob, na we need to grow in the grace and the knowledge of the Lord and be diligent. So kasama po doon yung response natin to share the gospel. So blessed na tayo ni Lord and we only, isa sa pinakamalit na bagay to give back on that na niligtas na tayo is to share the gospel to all the nations through yung mga nakikita natin or nakakasalamuhan natin each and every day. And we have here sa ating church yung ating tracts, no, yung 5 bagay na kailangan yung malaman. And nakabundle po siya into 7 tracts, no, so you can share it to 7 people. So kahit sino po, yung mga Shopee tsaka Lazada nyo po na mga riders, yung mga Grab drivers ninyo, pag nagpapadeliver kayo, you can share the word po. So hindi po natin alam kung sino yung elect. So it's in our duty po to reach out, no, naway gamitin tayo ni Lord. Nasa likod lang po yun sa ayun po, kung kilala niyo po si Nekim, andun po siya sa likod. Ayun, nasa likod po niya. Yung evangelism, just get one po. And we hope you can distribute po itong bundle of 7 and share the gospel to everyone we meet. So I think yun lang po. Prior po ng closing prayer and benediction ni Elder Jacob, nire-remind ko rin po, no, yung first Sunday po ng July is our church anniversary. Ganun po kabilis. 41 years na po si CCN, and naway we become fruitful, as yun po ang yung magiging theme din po natin. So same time naman po yung ating worship service. So first Sunday of July po will be our church anniversary. And with that, I will be calling na po si Elder Jacob for our closing prayer and benediction. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat sa umagang ito na kami po ay binigyan niyo ng panibagong lakas, karunungan, at nawa Panginoon, ang aming kagustuhan ay maibalik namin sa inyo lahat ng papuri sa mga aksyon na gagawin namin. Alam po namin, Panginoon, ang mga gusto niyong ipagawa sa amin. And with all the wisdom that you give us sa umagang ito, nawa Panginoon, for your glory ay masunod po namin ito. This world is full of lies, trials, and of course, Lord, in our flesh, habang kami po ay nasa laman pa namin, napakahirap po, Panginoon, ng pagsunod.
Pero pinapaalala niyo po ngayong umagang ito, sa kapangyarihan ninyo, binigyan niyo kami ng kakayanan, both to will and to work, to practice our salvation and work out our salvation. Kaya ang CCCN, Panginoon, naalay po namin ang aming buhay, ang aming puso as we leave this place na may bagong kaalaman at nawa, Panginoon, sa aming pag-iintay sa inyo, mas mag-guard namin ang aming puso at isip as we wait and sa inyong pagbabalik, found faultless and at peace. Ayaw po naming mamuhay sa takot. Kaya kung anumang takot ang bumabalot sa puso at isip ng kapatiran sa CCCN, Panginoon, comfort us with your word that one day you will come again to wipe away all our tears. Tatapusin niyo po ang kasamaan ng mundong ito. Lord, kayo po ay totoo, makapangyarihan, at ang totoo kayo ay nakaupo ngayon sa trono ninyo. Kaya sinasamba namin kayo at pinasasalamatan sa aming buhay. Mga Panginoon, pinapanalangin din po namin sa bahay sambang ito as we celebrate with Maribel Diosanta and Belen Dizon sa kanilang kaarawan ngayong linggo. Patuloy niyo po silang bigyan ng pagpapala at pagpapalang patuloy na makikilala ka. Mga Panginoon, sa panibagong taon ng buhay nila, the faithful God na kasama nila sa buong taon na yon ay sila rin ang magbibigay ng katotohanan na siyang faithful God ang kasama sa panibagong taon na to. Sa pagsasama po ni Reverend Kokoy and Jamie Marabur, we praise you, Lord, for being faithful sa kanilang marriage relationship. Nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na gumitna sa kanila. Any trials sa kanila pong relasyon ay makita po kayo nila, at kung may nanghihina po sa bawat isa ay magpalakasan sila gamit ang kalakasan na nanggagaling lamang po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa simbahang ito wherein we can freely express our worship to you. At sa aming pag-iwahiwalay ngayon, nawa, Panginoon, dala namin ang fire, ang init ng aming pagsunod sa inyo as we face the world. Salamat, Panginoon, sa CCCN. Salamat, Panginoon, sa inyong grasya at habag. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and give grace to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed morning po, CCCN. Till we meet, God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Need His wings protecting, hide you. Daily manna still provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet.